Ito yung nyog, tatanim natin kasama ng mga kalamansi. Si Kadong ang kasama natin magtatanim ngayon. Sabi ko, ako yun magtatanim kasi madaling maano yun, yung lupa pinagtamnan sa kap. Madaling maburbor. Kapag naburbor, na luray, nawala na yung lupa, hindi tutubo yung kalamansi. Kaya ako ang tagalagay, si Kadong yung taga butas. So eto, binubutasan niya. Kadong, ilan pa yun itatanim natin? 50 plus. 50 plus. So eto, ako naman i-vlog mo, Kadong. So yan, magtatanim tayo. Natanggal yung plastic. Tatanggalin natin yung plastic, tapos lalagay natin. Kasi kung hindi maingat yung pagtatanggal mo, maano yung lupa maburbor. Hindi ko alam ang Tagalog, nakalimutan. Madurog. Madudurog yung lupa. So yun, dahan-dahan lang para para mabubuhay siya. Kasi kapag nadurog yung lupa, halos buhangin kasi pinagtamnan, hindi mabubuhay. Yan. So 50 na ganyan. So eto, pupunuin natin lahat-lahat. Actually nakapagbutas si Kadong, pero i-check ko yan. So mamaya kapag tapos na, bibilangin natin kung ilan lahat. Yan, ilagay mo na bawat isa, Kadong. Ang nito, ang maintenance niya, may mga uod kasi kumakain sa dahon. So ginagawa ko, tinatanggal pa isa-isa nilalagay ko dyan sa tubig yung mga uod, pagkain ng isda. Kasi kung hindi mo tatanggalin, ubusin yung dahon. So madami na to, mga 100 siguro. Meron pang natira sa bahay. Ang gagawin, eto, may napansin ako, lanta. So ilalagay natin dito sa lilim to. Ang ilalagay natin doon sa naarawan, yun hindi lanta. Yun, mabalik ako doon sa sinasabi ko, isprayan na ng para sa uod. Yung green, ang sarap sila sa sa tawag dito, dahon ng kalamansi. Sila yun, umuubos ng dahon, kakalbuhin nila. So ito, talagang nabutasan na pala lahat ni Kadong. Magbubutas na dyan banda. So ito po. So ito, ang nagtanim dyan yung kapatid ko na pulis. Yung mga kalamansi, ginagawang sausawan, kinukuha niyang buto, yung pinatubo niya. May 1 taon na siguro to, kasi hindi masyadong nadidiligan sa bahay, malilim, kaya hindi sila masyadong lumaki. Meron na talaga, may butas na. So yung binutasan kanina, yung mga nakaligtaan. Yan, masipag yan si Kadong, lalo na kapag pinatagay natin. Lalo na pag masarap ang pulutan. Ako hindi, pas muna tayo sa tagay. Kasi magagalit yung nanay, kinalagay ko. Tapos nag-inuman yung bantay. Pinapagalitan ako. Sabi ko, ano yon, yung tagabantay kita, doktor kita, or pumunta ka dito mag-inuman. So talo tayo doon. Kagabi, nag-inuman yung kapatid ko, yung chief engineer at saka yun na Kernel. Hindi ako makatikim kasi ako yung nakatoka doon sa may sakit. Si Kadong nakainom sila, kaya may hangover pa to. Pero ngayon matatanggal yung hangover niya. Sa laki ba naman nagtataonan natin. Nyawampay ka rin dyan, mula tamin
Imulat amin eh. Imulat pa yung amin. Ajinyog ah. Pakasikat. Oo. Kita pang rugi. Kajinyog. Wano imulat amin yung gibalain. Pamalanin. Wano ka? Meron mo. Pamalanan ano kan? Ta imulat amin niya. Tanong mamaminsan lang eh. So kukunin pa yung mga nasa bahay. Ngayon maiwan tayo. Ako yung magtatanim. Request ko yun kay Kadong para hindi mawala yun ano. Matanggal yun. Para hindi mamatay yung kalamansi. Mas maano kasi yung kamay ko eh. Mas maano magtanim, malamig. Sana nga, mabuhay lahat. Sana nagkakatotoo yung sinasabi ko kasi may mga tao daw na gano'n na malamig ang kamay. May mga tinatanim na bubuhay. May mga tao na basta na lang kasi tatanggalin, bahala na kung mabuhay o hindi, ilalagay na lang yun, walang pakialam. So yun lang. So masinop ka, mabubuhay siya. So yun. Pinakuha natin yung iba sa bahay, may mga napatubo pa dun. Mga isang crates pa siguro yun. Hindi ko nabilang ah. Pero okay lang. So eto, pahinga, konting lakad lang, hinihingal na. Kulang sa exercise. So yan, kalamansi sa Bugay, Cagayan, ibabaw ng pispan, bagong tambak yon, pilapil. Kaya titignan natin kung i-evaluate natin after 5 months siguro kung kumusta yon pananim. By that time hanggang December, January, mga tag-ulan pa yan. So hindi natin kailangan diligan. Maambon-ambon minsan dito ng ano eh, mga umaga. So tabi tayo ng highway. Itong mga kakahuyan na to, ano yan, aripit or sangka or daluyan yan ng ano, tubig, kumbaga waterway. So yung bareta natin, tagal na yan, matagal na nang ginagamit, madami nang naitanim, mga tuog, native trees, gano'n, buko, gamit pa dati ng dalawa kami ng tatay ko. Yun, pagod na tayo. Ito yung mga gamit natin. Yan, magandang pangtanggal ng plastic, saka yung itak natin. So, di ba? Ito yung armas natin dito. Hindi stethoscope, hindi injection, kundi magamit sa bukid. Yan. At least after several months may hinihintay tayo. Pero kung wala kang ginagawa, pagdating ng 8 months, 7 months, hindi ka na yung productive. Yun lang ang kainaman kapag may tanim ka, may anihin. Basta tanim lang ng tanim, may anihin. Pero kung ayaw mo kumilos, ma-high blood ka, may stroke. Yun, sa amin, may pasyente kami. Eto, katuray. Masarap ang ano nito, nakakuha na ata ng mga bulaklak nito. So, yan. Napakinabangan na. Pag lumaki yan, kukuha sa sanga, tatanim na naman ulit. Para dadami na dadami. So, sa 1 hektarya or 2 hektarya na lupa, madami kang maitatanim. Di mo kailangang bumili ng pagkain mo. Kaya kang masustain. Basta masipag lang. So, ito yung pinapatambakan, masukal sa gitna. Pero yung mga barangbang ang tawag namin dito sa Bugay, Cagayan ng ganyan. Minsan kinukuha yan, nilalagay diyan sa tubig, maging bahayan ng mga hipon, sugpo, uwang, tawag dito. Yung lagdaw na malalaki, ulang. Yan. Sugpo, ganun. Tapos isasalukin mo ng net yung mga hanap buhay ng mga nandyan sa labas, sa ilog. So, ano ba, may 100 ka na ganyan, ibibigkis mo, tapos lalagay mo, sasalukin mo ng net, may makukuha sa isang araw siguro, or every 2
3 times a week mong sa papandawin, at least makakuha ng 1 kilo, 2 kilo. Medyo mabigat, pero walang choice kundi yan, kasi mahal din naman ng ipon, nasa 300 to 400 dito eh. So yun ang hanap buhay ng mga karamihan ng tao sa labas ng fish pond, dyan sa ilog dyan. So pangunguha ng sihi, pangunguha ng kaggo, pagka-harvest ng mga alimango, kahit yung mga alimango fry, kasi medyo malaki yung singgelan, kasi laki ng piso ng alimango fry. 25 ata isa sa ngayon. Yun, lalo na yung bulik, yun po lang mura, 5 piso. So yun, kung masipag ka, madaming pagkitaan, pero kung tinatamad ka, puro kahingi. So yun po, babay po, magtanim na tayo kasi madami pa to. Yun, may nyug pa tayong itatanim.